Ingat po tayo sa ating papaniwalaan. Kayong mga butante sa buong mundo, lalo na po yung mga overseas Filipino workers na ongoing na yung absentee voting. Bumuboto na kayo online, di ba? At yung ating mga kababayan naman dito sa buong Pilipinas, na sa May 12, ilang araw na lang po at eleksyon na. Lalo na po sa mga kandidatong nasyonal. Kasi naglabasan na po ngayon ang di umano'y mga fake survey, bayad na survey. At kung sino-sino po ang mga nakikinabang dyan, alam na ninyo yan. Yung nangingibabaw o nauuna or sumasali o nakakasama sa mga survey. Hindi ko nila lahat. Meron din mga survey company na matitino. Pero meron pong ibang nagpapagamit sa kung anong dahilan para ho sa nakailang paboran ang kandidato. Sa totoo lang po ako, tagal ko na pong nasa broadcast industry. Ilang dekada na, kahit minsan, hindi ako na-survey. Wala akong nakitang nag-survey sa akin o nagtanong sa akin. Kaya yung sinasabi lang nationwide na mga survey, hindi ko talaga kapanipaniwala yun. Kasi yung 1,200 or 1,500, ikakaunti yun. 110, 115 million ang Pilipino. Tapos maniniwala kayo sa 102 or 1,500 na nasosurvey nila nationwide na raw. Doon pa lang ho, nakakalito na eh. Dito lang mo sa Metro Manila, meron tayong 20 million dito eh. Tapos masusurvey dito, 1,000 lang. At yung 1,000 nagsalita, yun na yung ating papaniwalaan. Di ba kalaking kalokohan? No? Kaya hindi ko man nilalahat, ang survey ay racket. Pabor yan sa nagpapasurvey. Pabor yan sa mga politikong gustong maging makasama sa top 12, makasama sa top 5, makasama kung anong linyahan. Matagal na po tayong nalilinlang ng mga survey na yan. Ang mahalaga, ito lang yung survey na sinasabi nila, na bumagsak daw sa approval rating ng Pangulo. Okay lang yun. Wala naman pong mawawala sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay presidente pa rin hanggang 2028. Ang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ay sumunod sa alituntunin ng saligang batas. Wala pong provision doon na pag bumagsak ang rating ay dapat mawala ang presidente. Pag bumagsak ang rating ay dapat palitan. Hindi, wala pong ganon. Kaya ako sa binabanggit niyan kasi yung abogado nagtatago at takot na takot bumalik ng Pilipinas dahil marami sigurong kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan niya. Pero marami siyang kaso rito. Patong-patong na si Harry Roque. Aba, sinasabi ba naman? Dapat daw bumaba na si PBBM. Dapat daw mag-resign na si PBBM. Kasi bumaba na rin yung survey. O hindi ba naman, ano mo yung mga ganyang klase, parang hindi abogado. Di ba, ang abogado ay officer of the court. Di ba, ang abogado ay dapat nakatingin sa ebidensya. Dapat ang abogado ay nakatingin sa may malalim na basihan na naaayon sa batas. Yung bang survey naaayon sa batas. Yung bang survey ay parte o dahilan. Pag bumaba ka sa survey, aalis ka sa pwesto. Kung yan ang dahilan, di dapat si Sara matagal lang umalis kasi matagal na yung babataas yung kanyang rating. Ngayon, tumaas lang dahil yung kanyang tatay nahuli. Tinapon, pinadala doon sa Norway. Di ba? Yung si Sara dapat mag-resign siguro lalo sa kanyang mga sinabi. Doon sa kanyang huhukayin daw niya yung labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at kanya daw itatapon sa West Philippine Sea. Yung ba statement ng isang normal na tao? Yung kanyang pag-uutos na kunin ang buhay ng Pangulo, Pangalawang Vice President na First Lady at saka Speaker of the House, yung ba'y salita ng matinong tao? Yan, mga taong ganyan ang hindi dapat nagtatagal sa gobyerno. Harry Roque. Pero si Pangulong Marcos na elected ng taong bayan, nanumpa sa saligang batas, bumaba lang ang approval rating, resign na. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Roque yan? Kasi makakauwi siya sa Pilipinas. Hindi daw siya uuwi ng Pilipinas hanggat nandiyan si PBBM. So takot siya kay PBBM. Takot siya sa rule of law ni Pangulong Marcos. Takot siyang harapin ang kanyang mga kaso rito. Yan ang kanyang sinasabi. Kaya yung kanyang sinasabing dapat mag-resign si Pangulong Marcos, personal niyang interest. Yan sinasabi ni Roque niyan. Kasi nga, sa kanya rin ang galing na hindi daw siya babalik ng Pilipinas hanggat si Marcos ang presidente. O di huwag kang bumalik. Hindi ka namin kakulangan eh. Kaya lang, managot ka doon sa mga kaso. Hindi ka kakulangan sa Pilipinas kung hindi ka babalik. Kaya lang, mabigat yung mga kaso mo. Libel, inciting to sedition, at saka
qualified human trafficking. Yung qualified human trafficking sa Pogo issue, dinimanda ka ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, takot ka kasi non-bailable yun. Contempt ka sa Congress, takot ka dahil pakukulong ka ron. Tapos ngayon may bago. Doon sa fake pulburon video, kayong dalawa ni Maharlika at si Roque, may bago kayong kaso, inciting to sedition. Although bailable yun. At libel. Cyber libel. Ayan po ang dami mo ng kaso rito. Ay hindi ka makauwi. Dahil under President Marcos, rule of law. Bakit takot ka sa rule of law? Hindi ka natakot sa tukham dahil kaalyado mo si Duterte? Hindi ka natakot sa double barrel campaign ni Bato at ni Duterte dahil kaalyado ka? Labag sa batas yun, di ba? Kasi walang due process. Hindi ka natakot doon. Ngayon na rule of law, pagpapatupad ng batas, abogado ka, dapat alam mo yun. Officer of the court ka, dapat alam mo yun. Bakit ayaw mo umuwi? Dahil nga si Pangulong Marcos ay rule of law ang pinapairal. Kaya gusto mong mag-resign dahil bumaba ang approval rating? O di ba personal mo yan? Hindi yan kapakanan ng bayan, Roque. Kapakanan mo lang ang sinasabi mo. Paulit-ulit ka sa sinasabi mo. Ang tapang mo magsalita. Akala mo naman may naniniwala sa'yo. Kaya lang kita pinapatulan kasi naaawa ako doon sa followers mo. Naaawa ako doon sa mga Pilipinong naniniwala sa'yo. Nililin lang mo. Nagpapalusot ka dahil sa iyong personal na interes. Dito, bubukuhin kita. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka may mga kaso. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nagtatago. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ayaw mong balik ng Pilipinas. Dahil takot ka sa rule of law ng Pilipinas under President Marcos. Yan ang totoo, Harry Roque. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Di ba? Hindi tayo nagagalit. Madiin lang tayong magbalita at mag-topic kasi yung authority ng ating sinasabi base sa ating pagkakaalam, pag-aaral, pagsusuri, interpretation at opinion. Kaya ho, madiin ang ating pag-broadcast, pagsasalita. Okay? Naintindihan niya ng ating mga followers, subscribers. Okay? So, balikan natin ang survey kasi malapit na. Marami pang lalabas sa survey. 1 week before election, may lalabas pa yan. 2 weeks before election, may lalabas pa. Huwag tayong palinlang dyan. Yung survey na importante, yung ating gagawin during election day, May 12. Kayong mga OFW, ang totoong survey yung inyong gagawin pag kayo bumoto. Kung sino ang gusto nyong iboto, yan ang totoong survey. Kami, boboto sa May 12, yung araw ng eleksyon, yan ang totoong pagdidesisyon ng taong bayan. Itong mga survey ngayon, propaganda lang yan. Nakakabayaran na daw po. Nakakabilihan na. Kung hindi ko nilalahat, baka may mga survey company nagpapagamit. So, kasama kayo sa panlilinlang. Hindi natin kailangang iboto yung mga makasarili. Walang paninindigan sa West Philippine Sea. Puro Duterte lang sila. Puro partido lang sila. Puro pagiganti lang sila. Wala silang agenda para sa development ng bansa. Puro lang sila galit sa gobyernong ito. Wala silang malinaw na agenda. Huwag nating iboto. Wala silang mailatag kung ano ang plataforma nila ni gobyerno kapag sila naupo. Ang gusto lang nila, maipagtanggol si Sara Duterte, maipagtanggol si Digong Duterte. Yun ang kailang paniniwala. Pero pag naupo naman sila, wala rin magagawa. Kasi kahit maglupasay pa ang mga senador o kahit ang ating bansa, hindi nila nating control ang ICC. Hindi makakabalik si Duterte rito hanggat hindi kagustuhan ng ICC. Hindi maibabalik si Duterte dahil kung gusto ng Philippine government. Wala na, na-turn over na. Tapos na yung obligasyon ng Philippine Authority under Republic Act 9851. Yung pagkakahuli dahil sa warrant of arrest at pag-surrender, tapos na. Ang pagpapalaya, hindi na karapatan o hindi na obligasyon ng Philippine government. Under na siya ng ICC. Yan po ang totoo. Kung sinasabi at sinisisi nila ang Marcos administration, puro lang sila paninisi. Kaya yung mga politikong mahahalal, lalo na yung mga Duterte, puro batikos lang ang gagawin ng mga yan. Walang malinaw na mga plataforma di gobyerno. Paano pagandahin ang buhay ng Pilipino? Paano ipaglaban ang West Philippine Sea? Paano ang independent foreign policy? Please like and share ng ating video. Subscribe kung hindi pa dito sa channel na ito. MA Pinoy TV at isama na rin nyo yung Mike Abby Opinions na isang channel pa natin.